Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Roma chapter 6 verse 3 to 4. Sinasabi dito na, hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Hesukristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya noong binautismuhan niya tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Ang bautismo ay isang panlabas na tanda ng panloob na pananampalataya. Ito ay isang pampublikong deklarasyon ng pangako ng mananampalataya kay Kristo at isang simbolo ng kanilang bagong buhay kay Kristo. Ang bautismo ay isang gawa ng pagsunod kay Kristo. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya at pagsimbolo ng pagkakakilanlan sa isang mananampalataya kay Kristo. Ito rin ay sumisimbolo sa kamatayan ng isang mananampalataya sa dakilang dating buhay at muling pagkabuhay sa isang bagong buhay kay Kristo. Ito ay isang paalala ng biyaya at kapatawaran ng Diyos. Ito rin ay isang visual na representasyon ng pagiging nakadamit kay Kristo at pakikibahagi sa kanyang tagumpay laban sa kasalanan. Ang bautismo ay itinuturing na isang simbolo ng pagiging kaisa ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo na nagpapahiwatig ng kamatayan ng mananampalataya sa kasalanan at bagong buhay kay Kristo sa pamamagitan ng pagkilos ng pag-ilalim at sa pag-ahon mula sa tubig na kumakatawan sa libing at muling pagkabuhay ayon sa pagkakabanggit. Sa pamamagitan ng pagbibinyag, ang mga Kristiyano ay simbolikong kinikilala ang kamatayan ni Jesus sa krus at ang kasunod na muling pagkabuhay na nagpapahiwatig ng pagtalikod sa kanilang lumang buhay ng kasalanan at pagyakap sa bagong buhay kay Kristo. Ang pagkilos ng paglubog sa tubig ay kumakatawan sa kamatayan o aspeto ng libing, habang ang paglabas sa tubig ay kumakatawan sa ating muling pagkabuhay o bagong buhay. Tiyak na hindi, ngunit sinabi ng Panginoon na kung ang makasalanan ay magsisisi sa kanyang mga kasalanan at lumusong sa tubig ng binyag, at doon ay ililibing sa anyong inilagay sa lupa at ililibing at muling maliligtas mula sa tubig. Sa pagkakatulad ng pagiging ipinanganak, kung sa katapatan ng kanyang puso ay gagawin niya ito, ang kanyang mga kasalanan ay mahuhugasan. Huhugasan nga ba sila ng tubig mismo? Hindi. Ngunit ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay maglilinis ng mantsa ng kasalanan. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng kilalanin si Jesus ng hindi ikinahihiya ay hayagang may kumpiyansa na ipahayag ang iyong paniniwala kay Kristo bilang iyong tagapagligtas. Nang hindi nahihiya o nag-aalangan na ibahagi ang iyong pananampalataya sa iba, kahit na nahaharap sa potensyal na hindi pagsang-ayon o pagpuna ng lipunan. Esensyal buong pagmamalaki na nagsasabi ng iyong katapatan kay Jesus. Ang hayagang pagkikilala kay Jesus ay maaaring mga hulugan ang pagharap sa mga potensyal na panunuya o pagsulungat ng mga taong hindi katulad ng iyong pananampalataya. Ngunit ang mensahe ay manindigan sa iyong paniniwala sa kabila ng mga hamon na ito. Ang pagkilala kay Jesus ng walang kahihiyan ay higit pa sa pagsasabi na naniniwala ka. Ngunit aktibong ipinapakita ng iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga aksyon at pagpili sa pang-araw-araw na buhay. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.